May gabi mga kaigsunan at mausap sa atong mga kapaglaom ug nagasunod na dito lumanuntak na sa pagtuon. Niya na kita karon sa atong bagong leksyon na usab, no? Kinining this week, lesson 7 nga nagapanguluan, your mercy reaches unto the heavens. What a topic to learn for this week. As tonight, mga kapaglaom, malaylayin kundili ang atong pinalangga nga Ministerial Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Malaylayin kundili si Pastor Dr. Elvin Salarda. Makamatningala mo makaigsunan nga ni kita karon sa studio sa Mountain View College, no? Dito sa Media Center ng Mountain View College. But anyway, before we proceed sa atong mga paghatag sa atong mga greetings, atong i-welcome si Dr. Salarda. Thank you, mausap sa ato siya ang iyon sa paghatag sa mabubong opening prayer. Father in heaven, we would like to ask you to bless us, to give us your wisdom, so that in our study tonight of our lesson, we will be able to understand. Thank you for blessing us all where we are now, where your people are listening to this program. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you very much, Dr. Elvin. This week, nindot kay atong lesson, your mercy reaches unto the heavens. Very interesting. Ang tanong mo na ako sa Book of Psalms, I don't see it to be a highly theological treatise ba? When you look, kanang, ano lang siya, it's more of an experiential kind of thing. Kung unsa experience sa katao diya sa Ginoo in terms sa panahon nga siya very down siyang kinabuhi or naman siya sa taas, the ups and downs ba sa kinabuhi ni David, uban nga mga authors nga nagsulat aning Book of Psalms. So ano siya, para sa kuha mo rin siya o kanang diary. Yeah, reality, kuan ba? Reality nga nahitabo silang kinabuhi ba? Then gibutangan og spiritual implications. So, reality na hitabo, niya gibutangan og spiritual implications, insights. So, muna nga ninindot kayo ang Book of Psalms. Yeah. Niya, poetic pag yun pagkasulat, gibalak-balak ko yung pagsulat. So, nindot kayo tanawon ang pagkaplastar nga imong masabtan nga ingon ani day ang kuano ang Ginoo no sa iya hadi ayong paghigugma sa tao na inani day no dayon gi-describe sa human language nga maayo kayo nga paghanay nga ang pagbati sa usa ka tawo kani di ba kun magbalak ka mura mo gyud gigalay gyud nimo out of the heart gyud nga giplastar gyud so ingon ani ang pagkasulat kay usually kanang balak no kaning paggamit sa word nga balak ang atong imagination manggod kanang naiulitaw o nagapanguyab no sa kadalaga so tungod sa pagbati nga murag di naging mapunggan so maghimo siya balak di ba so usually ang balak yun nalugar na siya sa positibo nga sa positibo nga sitwasyon bisan pa negative kay usahay wala ka malo basig sugton ba kag dili pero tungod lang yun kay grabe imong pagbati sa ana nga sitwasyon kana nga tawo dalaga so grabe gyud no nga usahay makabsan jud ka sa mga words nga dapat gid mo dapat mo express so actually no kana ako nakita Dr. Elvin I don't know kung mao mo nakita just like what you said, no, balak, poetry, ang literary structure sa pagsulat ni David sa Book of Psalms, kuhan siya ba? Kanang, di lang punta makaingon nga lisod sa sabton. Yeah. That is one thing na medyo na-appreciate na ako ang Book of Psalms. Medyo mas lisod-lisod pa nga gani sabton ang sinulat ni Job. Yes. Kung imong pagkabasahon ng structure sa literary sa sinulat ni Job, medyo mas lalom-lalom kaysa sa ako rapon na nga na-observe. Dini compare sa sinulat sa Book of Psalms. Kay, I think manggod sa Job, medyo na siya'y challenge nga maimong ma-encounter tungod kay murag namagod siya sa process arguments ba? Yeah. Kana bitong paano nimo i-prove nga ani nganong ana. Pero kani siya, it's more direct to your personal experience. Na siya, ang Job is na siya lalom nga theological implications. Ini siya, dili siya lalom, pero kanang experiential nimo siya nga makita insights lang insights lang imo kani right so pa mo spiritual lessons lang ba spiritual lessons I agree so this is more of kanang gitawag ito nga experiential theology napoy mga siguro theoretical or whatever that is but for me no kani mga statements na nabungat ni David nagini siya story behind this
Yeah. Unfortunately, di pa kayo na maka-identify kung for example, kanitong pagkabasahon nga memory text, asa man nga bahin siyang kinabuhi nga mo'y nakahatag kaniya og inspirasyon sa pagsulat niini, di ba, Pastor? Yes, that's true. Kay usay mo kini atong pagsulat either sa atong kasuko, pinagi sa atong kasuko, pinagi sa atong pagbati nga nalipay ta. Na maging story behind it, no? Mawitan na sa the philosophy of study sa philosophy of language, every word nga imong pagbungaton or imong i-translate express into writing, naging na siya story behind it. Yeah. Okay, so mo na itong memory text, Pastor Elvin, I will praise you, very positive, no? Psalms 57 verses 9 and 10. O Lord, among the peoples, so meaning to say, this is an open kanang pagpadayag, no? Oh. Okay, among the peoples man, I will, mura bitaw gayang ipanghinambog. So, this is an expression of joy. Kay praise you, among the peoples, I will sing to you among the nations. So, yung isang ihaw, although kani, usay manggod kining poem na siya pagka-point of kanang exaggeration, diba? Kanang use of words, no? So, but then, just like what we said, every word na gigamit din na maguna sa story behind it, no? Yes. So ato lang sa nalantawon sa kanabitawng sa mata sa usa ka magsusulat. Not necessarily nga right away kita dayon mo butang sa tong kagalingon. So I think generally I will sing to you among the nations is I think the essence of this, if you read the poetry, no? I mean the literary structure of poetry, I think it's more of kanabitawng kanang imog yung ipahibalo sa Ginoo kay tungod na jud kay nabati nga lahi jud ba? Yeah. Di ba, Pastor? Yeah, kana bang out of the depths of your heart, i-express nimo ba ang imong pagbati, pagpasalamat sa Ginoo ba? Right. So muna nga gigamit niya ang uban nga mga words murag usay isagiritin nga to nga pagka-istorya because muna ang iyang gusto nga ipagawa sa iyang kasing-kasing. Pero muna iyang gibati. O muna iyang gibati nga. Right. Daigon niyang Ginoo sa imusyagit siya sa kalipay, sa mukanta siya sa tibok kalibutan. Di man na mahitabo nga mo susuroy sa tibok kalibutan. Yun, di ba? Correct. Pero it was really an expression nga kung mahimo lang niya, iyang iawit na dito sa tanan nga mga tao, nga mahibalaan sa mga tao, nga gidayeg niyang Ginoo tungod kay grabe kayo ang Ginoo sa pagkamaayo sa iya o sa iyahang mga katawhan. So muna atong makita nga ang pagdaig ni David sa Ginoo sobra-sobra kayo kay sobra-sobra pod kayo o dili kay sobra gid mas sobra pag gyud kayo ang gugma sa Ginoo nga iyahang nadawat kay imagine ra guna nga ang title sa atong lesson, Your mercies reaches into the heavens. Sa to pa very far and wide ang grasya sa Ginoo. Plural ba ni heavens? Oh, heavens. Ato pa far and wide ni exceed nga dili na to matungkad ni. Oh, dili matungkad. Muna nga imong makita diri nga ang mercies di sa Ginoo alang sa usa ka tawo nga dili deserving. Gabi yun kayo. Di naman sa itong lesson, no? Nga, right. That's a very good one. Gwapo na siya na analogy. Pero ang Ginoo, ang iyang mercies, iyang grace sa imuha, far and wide. So, muna pag ako bitaw magtanaw, pag magtanaw ko, murag gulay may impirno ba? Kaya grabe man yun ang mercies sa Ginoo. So, na kung may impirno yun ang tao, murag lahi na gyud na. Iya na gyud na nga sala na gyud kay ang Ginoo far and wide ang iya. Ang iyang mercies has extend to all sinners even how sinful the person is. Pero mo duol lang gyud sa Ginoo with all his heart. Just like King David and the rest of us nga nahulog sa pagpasala. God is gracious. So, what you're saying is, I like what your expressions na gigamit, kaning expression nga kaning far and wide, no? Kay heavens, mga gigamit. Yes. So, when you look, kung gamitan mo ning kanang first nga meaning is a term nga heaven, of course, malawak mo ng heaven. Yes. So, if you stand, no? Kanang nakadin mo stand ka, tapos you look at the heavens, what are you, no? Among the heavens. Amo na nga far, you were right, no? In saying far and wide yun na siya. That's why I like what you said, no? Kanina nga, murag, kung murag wala dyo'y rason nga dili kita maluwas. Yeah, well, yun. Okay. It's really your own fault na para sa kuha.
Kay pasayloon yun tas Ginoo basta modulta bisag unsa nato ka makasasala. Right. Sa atong tawanon nga pagtanaw, murag lisod yun ta maluwas. O magtanaw po ta sa ubang tao, lisod yun kayo ng tawanan maluwas kay gabi pang kasasala. Pero sa Ginoo, it's not a problem. Okay. So, can I expression niya for your mercy reaches unto the heavens? So, kung atong lantawan itong lesson, especially sa introductory part, no? I think, number one assumption is that wala kita'y angay nga mahimo nga maluwas na tatong kagalingon. I think that's the first point. That's a point. Tungod kay iyang gipagawas nga ang iyang mercy is far and wide, just like what you said, no? Kanang reaches unto the heavens and your truth unto the clouds. So kung iyan na siya nga pag-express, meaning to say, kung imong lantawon, imong kagalingon against that background, there's nothing nga mahimo na to nga maluwas na to kagalingon. I think that's the point, no? Yeah, yes. That's the point. Otherwise, why would he mention such a thing? Nagpasabot yun nga kita, wa gyud nada. Wa gyud nada. Right. Unya, at our own strength, dili gyud ta maluwas. Wa gyud ta mahimo. Di ba, giingon man ang atong righteousness sa maras sa trapo. So, wala gyud tayo nada. Pero ang mercy sa Ginoo is more than enough nga ang atong pagkawalay nada, walay bili, iyang hatagan sa iyang grasya, unya we will be clothed in His righteousness, so mahimot ang evil nga mga tao nga mahimong takos sa kaluwasan. Right. So mo ni siya ang gipasanto nga the steadfast love of God endures forever. Sa to pa to eternity nga iyang gugma sa tao. Ang kita lang so murabag wala dili gid mo pangitaan ang Ginoo og sayop. Yeah. Kung ngano ang tao dili jud maluwas. Yeah, dili jud that's the point. Kung mangita magag sayop nga kita mahiling man tao sa imong sayop. So I think in that case kung iyan far and wide just like what you said, ang mercy sa Ginoo. So, bisag magsuroy-suroy ba sa adlaw nga dako, bisag magdala pa tag flashlight. Metaphorically, no? And then, and yet, dili gihapon nato makita ng kanang saipan, no? Di nato masaipan. Dili mo ma-blame ang Ginoo. Ginoo nga nawa mong kuluwas. No, dili yun ka makaingon na. Kay, ang iyang gugma is far greater than anything. Kay example lang gunang ang iyang gugma ihatag yun yung anak, makamatay yun yung anak para i-save ka. So, unsa namang yun? Unsa namang yun ka nga gipakamatyan yun ka? Unsa may imong bili? We are only made by dust, di ba? We have nothing, actually, walay worth yun ta. Walay worth. Pero, tungod bang yun kay gi-create si Ginoo? Dito ang hugot nato sa dignity. Dito ang hugot, nga ihimutas dagway si Ginoo. God was so in love with His creation, the crowning act of His creation, the human being made in His own image. So, muna'y akong nakita nga gianugunan ang Ginoo ba nga saya nga po ni mga tawhana nga akong gihimo sama sa nagway niya, mawala lang sila sa history. So, grabe yun ang Ginoo. So, okay, right. So, meaning to say, kung ako itong balikan, mga kaigsunan, no? Kay dini magod nakatali itong discussion sa key text, no? Yeah. Atong balikan, no? True na, for your mercy reaches unto the heaven. So, ato nagipuntuhan nga, one thing atong i-impart ani nga punto is, atong isulti, no? Nga, wala kita arang nga mahimo sa itong kagalingon in so far as salvation is concerned. Yes. That's true. So, that God is suggesting an idea nga, there is nothing to kanabitong kabalakan nato when it comes sa kanabitong maangko nato ang kasa sa kaluwasan. Yes. Kaya nga naman, because the assurance is already here, no? Ang iyang mercy is far and wide. I like my expression. And then is kung dili gyapon ta nakabase, no? Your truth also unto the clouds. So it's always going upward, no? Ang positive mangod is up eh. Yes. Negative is down eh. So sa aning statement, I think ga-present sa idea nga positibo. As then second is, kung yan nga punto atong pagkasundon, so wala na tayo angay pa nga, ang tao rin nga pwede na ito nga madipindahan.
sa tanan nato nga mga kalihukan o mga panghunahuna or buluhaton, diha ra gyud sa mercy sa Ginoo. I think that's the essence, no? So number one nga, wala tayo arang nga mahimo sa itong kagalingon, kalawasan wise. Second is, because of that, sa Ginoo rin ta angay mo depende, wa nagilain. Nothing. Wa gyud laing saligan kay siya ang giver of life, Yeah. siya ang sustainer of life, siya pod ang creator, o siya pod ang ato ang salvation. So, what else we can do? Is Right. to only depend on God and His mercies kay maora yun na nga nahimo nga misurvive ta, natagaan ta kigayunan nga mag-enjoy sa kinabuhi, and eventually there is a day of judgment, and there is a second coming, Okay. where finally makadto ta sa langit, Okay. rejoicing with God. Now, that is on the general term, no? Yes. Karon matuto sa specific, kaning sa Tuesday's lesson. Yes, kini. Positive to. So, medyo may pagka-negative gamay. Aha. Pero bawi na siya later on. Kaning, ingon din sa Psalm 130, no? Mabasa man nato. But anyway, ang title sa Tuesday, quote ni siya sa Psalm 130, If you, Lord, should mark iniquities. So now, in other words, ang background na aning nga panultion din sa Mark sa atong memory text is tungod sa wa tayo arang nga mahimo sa atong kagalingon and so far as the gift of salvation is concerned, second is there's nothing more nga ato pang mahimo except to depend only on God. Tungod kay ang reality sa sala is actually prevalent, no? There is atong kalibutan of course we take part of that sa atong kagalingon, no? Mo na nga the people's sins are so grave that they threaten to separate the people from God forever. So, okay. Nakita sige, mura bitaw ni siya kanang bargain, na ma-remember na ako na kanang bitaw naitao nga mabaligya usa ka butang, tapos nakita niya nga mura kini prospecting nga mapalit niya, usay mo dili pa mosugot. So, pero mo ning opportunity nga makuha nimo siya depende sa imong pag-approach. So, I think that is what God is doing, no? Nga kay basig mo na makapaseparate sa imo ha, pero kitagaan kag kanang pangkambyan nimo ba? Oh, nakikitagaan ka o kanang murabag panghawid ba nga kanang choices ba nga kanang sure yun ka nga kung imo nang buhaton maluwas yun ka sa imong sitwasyon. So ingon na ba? Yeah, so ang sala God will really mark that one. Yeah. So what God hates the most, it's not actually the person. Is the sin. It's actually the sin. Yeah. So, giyon okay, sige. Giyon nga Ginoo kung imong markahan yun among sala. Giyon di kinsa may makabarog. Yeah. Di ba? Kung tinuod, kung tan-awon gyud si Ginoo ang atong sala. Ako magpagtanaw sa sala sige. Pastor Pido mo ni siya. Sa pagkasala sa atong mga ginikanan, it was not just merely nakasala sila. But it was really an act of rebellion. Okay. Ito sila anak ko rebellion. Tungod kay sugo man si Ginoo. So nagrebelde ka sa Ginoo kay imong gisupak ang kaubuton si Ginoo. So nakay rebellion, then that is also an act of disloyalty sa imong nga creator. Unya it was you broke the holy commandments of God. So ug imo na siyang tan-awon, rebellion ka, disloyal ka, gi-broke nimo ang holy commandments sa Ginoo. So ug imong tan-awon, ug tan-awon gyud na si Ginoo, wala na kay chance sa kaluwasan. Manay if you mark my iniquity, Lord, if you mark our iniquities, who will stand? Wala gyud. Wala gyud. Pero si Salmo nag-ingon nato, si David nag-ingon nato, God is a God of mercy, whose love is steadfast, nga iyang kaluy-an ang iyang makatawhan. So mo na nakanindot ani, mo na nakanindot karon. Okay. Tungod kay experiencean si ni David, in siya nga, Lord, ug imong markahan ako pagkasala, patay gyud ko. Okay, because they are aware nga ang judgment is also coming. That's why mo na nga tanaw ni ang iyang sala is adultery. Human sa adultery, gipatay pag ang bana. So sa to pa kini nga mga kaso, ug imo nang tanawon dito sa Exodus, more hopeless na gyud siya. Hopeless na, patuhunon na siya. Ipagawas na siya dito sa katilingban, dito sa ibatuhon na siya.
Doon na yung sa Lord, if you mark my iniquities, kinsa pa may makabarog. Ako Ginoo. I deserve to die. Pero imo makita diri nga, despite sa dako kanya nga sala, wa pa gyud gihapon siya giabandon sa Ginoo. Right. O sa dihang miduol siya sa Ginoo, gipasaylo siya sa Ginoo, gihinluan siya sa iyang mga sala, o nahimo nga naa siya chance sa kaluwasan. Muni ang nindot nga experience niya. Okay, so sa ana nga pamaagi, no? So meaning to say, kaning gibungat ni David sa atong memory text, it really speaks so well about his experience sa Ginoo, nga buot niya nga i-share po sa mga katawhan. Yes. Kanato or ikaw or bisag kinsa karon nga nagapaminaw nga time sa atong kinabuhi usahay nga na paltos ta, nga usahay na kanunat nga murag lisod kay ta mga tindog, pero just like what you said, kung imong lantawon gyud specifically sa microscope ang nahimo nga sala ni David. Gibato na siya. Ha? Gibato na siya. Yeah, if you follow kanang law sa mga Hudiyo kanadto nga like adultery and murder, ang consequence na is actually death, no? Stoning to death, no? Betrothing, not to death. So right, no? So but just like what you said, nag-plead siya, no, nga kung pwede dili lang markahan ang iyang sala. mga sala. Kunya imong makita diri nga ang Ginoo nga iyang gialagaran, dako kayo gugma sa iyang mga katawhan. Nga bisan pa dayo unsa ka makasasala, gipardon niya. Iya gipardon. Muna yung experience ni David. Now, talking about makigsunan of forgiveness, ang theology sa forgiveness, inanin siya ang theology Pastor Rock sa ako ang natunan lang na. Sige, sure. Ang theology sa forgiveness is, once you are forgiven by God, you appear before God, wala na ko'y sala. Wala sala, Nakasala ka sa Ginoo. Pasaylo ka sa Ginoo. Pag humagpasaylo sa Ginoo, pag tanaw sa Ginoo sa imo wala na kay sala. You are a new creature. Wala na kay sala. Muna ang pagtanaw sa Ginoo. Right. So every time nga makasala ka, na imo na hinulsulan. Innocent ka, in other words. Innocent na pug ka. Balik na pug ka. Pero kung kita sa tao pa na, kasala ka pirmiro, margahan. Ikaduha, ikatulo, di ba? So, ang Ginoo lahi. So, muna nga, ingon ani kanindot ang ato nga Ginoo. Nga si David, sa diha nakasala, pag nga, Lord, create a clean heart in me and renew a right spirit within me. Restore me the joy of salvation, di ba? Na napagkasultihan. So, pag forgive niya si Ginoo, cleanse na siya. Okay. I like what you said. Very, very consistent sa gisulat sa itong author. So, mala siya yung pagtuon aning mga bersikulo nga gigamit din, no? So, if you look, kung imong lang pagalantaon ng kinaya si Ginoo, usay mo gud makita nato nga, uy, mura manig ang Ginoo is nasuko, murag he likes to punish people who are not on his side. Pero din sa Book of Psalms, no? Especially kanang gigamit din sa itong author, Psalms 130, verse 5, actually, 130 no, verse 4, ang Ginoo day andam sa kanunay sa pagpasaylo sa itong sala and not to punish them. So, his attitude is actually more on forgiving us rather than on punishing us. Actually, nabasa nga ko na ng New Testament scholar, si George Ladd man siguro to, sa New Testament, sa theology sa New Testament. Although, giingon man niya nga, kanabitang, just like what you said niya, kanang matuto sa Ginoo, mga itagpasaylo, right, no? Kanang outright nga, ma-declare dito nga innocent. Yes. We're supposed to be, kanman, di ba? Kita may angay nga pagkakondemon. Pero tungod sa iya manggikuha itong luna, so, ang tanan nga, puta nga, angay matusa to, gikarga nito kay Jesus Christ. So kung sa korte pa na, gi-declare na ta nga inosente. Yes. Pero silto. But ayun sa theologians yung deep study about this doesn't mean that we become sinless. So ang yan lang theory is, I think it's more of kanang relationship kanang, so righteousness is defined in terms of how we establish a relationship with God. Yeah. So meaning to say, ang atong pagka-sinner, pabilin ra. nagapon. Pero what makes us righteous
kanang atong relasyon nga atong Batnan si Ginoo nabatnan o atong gi-establishar kang Jesus. diha kang Jesus Christ. Okay. So nahimo kang ako, I am a sinner, pero kay forgiven man ko, Right. covered ko by the blood of Jesus Christ, covered ko sa iyahang cloth of righteousness. So nahimo kong righteous sa tubangan sa Amahan through the righteousness of Jesus. Pero wala mawala nga akong pagka-sinner. Yeah. Kay from time to time, we are inclined to commit sin. Pero mo lagi na, every moment nga we are pullen, pero muduol ta si Ginoo, iya gyapon tang birahon. Pero dili po na mayo nga tuyuon na gyud po nato pagkasala. Nga dili po na siya mayo. Pero di man gyud usahay pod mapugnan nga makasala ta kay human as we are. But it's not guarantee pod nga kanang magsige na lang po tag pakasala kay pasayloon po ta si Ginoo. That's a very different situation. Kay maabtan niya tas kamatayon Hindi wala kabalo. Niya wala ta nakahinulsod sa itong mga sala. Dako kay na siya o problema. Pero ang point is that bisan makasasala ta and we have the tendency to commit, pero God is a God of love. He is a God who forgives sins. Iya gyud tang tagano chance. I think ang another point nga gipasay sa tong author is I think we should not really focus too much on how many times we sin. Yeah. Tama ba? Kay just like what you said, every now and then say out of control ta sa atong emotion, out of control ta sa atong intention, atong decision making, and so we fall into sin. But I think the positive thing about this is ikanang ganingon mo nga the mercy and the grace of God is far and wide. Yeah. So I think the call is kanang we just have to come to Him. Pero yun na siya. And ask Him to guide us. Mo yun na siya. So the key, I think, just like itong ingon ako nga nabasa po na ako sa theologian si George Ladd, I think ang definition niya sa righteousness is kanabitang establishing lang yun nga relationship with God. Yeah. Although nga kanang gi-declare tang innocent but not necessarily sinless. Yeah. So in terms lang sa relationship. Okay. Mubitaw na nga sa Spirit of Prophecies, writing ni Ellen White, ang number one yun, pag bangon ko na ito pagkabuntag, mga-identa sa grasya sa Holy Spirit, nga ang Holy Spirit will walk with us throughout the day. Kaya haron nga malikay ta sa mga tentasyon, sa pagpakasala. So, mo yun na siya. Pero bisan pag gani o gihimo na to na, pero sa nagyapusipyat gyapon ta. Bisa kita nga nagyapon. Mga kaigsunan, so dili kita exempted sa pagpakasala. So meaning pastor is I think ang pinaka-essential lang gyud is kanang dapat iato ginang i-acknowledge nga intentional ginato nga imon nga ma-establish ginato atong relationship sa diha sa Ginoo. Kay I think once mo establish nato no sa akong at sundo nato ang theology ani, I mean, the mercy of God will bring us to another level of experience. Yes. Tama ba? So, it is His power already kanang controlling over us. Yeah. Not as kay ato namang gi-surrender. Yeah, that's so. Ato namang gi-acknowledge nga natay mali, natay na sipiat kay nga dako kay atong nahimo nga medyo nagpalayo ta sa Ginoo, pero the moment we acknowledge that mo nang gusto sa Ginoo. Yeah. So meaning to say, ang giapas gid sa Ginoo sa tuwa is kanang ma-acknowledge lang nato nga wa gitay arang nga mahimo sa tong kagalingon. Yeah. Kasi by nature, we are really sinners. Ang pamangod, di ba, ang work sa Holy Spirit kanang mo-convict man sa tuwa. Kunya will give us guilt sa atong sala nga nahimo. So, imong makita nga ang Holy Spirit yan ang panahon nag-work sa imo, kimo para mo bati man ka og guilt. Right. Nya kung nakita na nimo, so it means nga ang Ginoo nagbuhat sa imo nag-work sa imo nga gusto ka niya nga makasunod siyang kabubuton. And that's all right nga mo bati yun ta guilt sa atong sala mga kaigsunan. Kunya tungod niya na maghatod na nato nga musalig ta si Ginoo nga mapakyas yun ta kung mubarog na ta sa itong kaugalingon. Bisan gani o titinguhan nato nga pagbulakaw kauban si Ginoo sa matagadlaw na pamagani mapandul pamagani yun ta. So how much more di pag yun ta kung dili pag yun. Right. So muna siya ang kwan. So meaning to say
ang atong focus is, it's not so much kung how many times nga mapandol ta. Yes. No, I think ang gipagawas ni David is kanabit ng sa gahom kung unsaon sa gahom sa Ginoo nga mahimo ta nga kanag yung modeklara ta nga iya gitang mga kaanakan. Yeah. I think that's the essence kasi whether you like it or not, we don't have control magud sa tong nature kana magitay tendencies sa naman mga human not human tendencies. That's why I think very important lang gyud nga atong ma-establish from time to time in the process of time is kanang yung we recognize gyud nga ang Ginoo gyud mao gyud una sa atong kinabuhi. I think that's the most important thing. Yes, sir. Okay. In fact, no, nabot din sa Matthew, di ba? Sa Matthew 19:26, naman sa loob nga, with man it is impossible. Oh, yes. But with God it is possible, no? So, that's true. So this is an acknowledgement nga sakto ni siya, consistent ni siya sa gisulat ni David sa Psalm 57:9, no? Nga wala kita arang nga mahimo nato sa itong kagalingon, gipadako lang ni Matthew og ni Luke nga sa tao, impossible na siya. Pero sa Ginoo, tanan nga butang nga dili mahimo sa tao, ang Ginoo ra gyud pwede makahimo niya. Muna nga sa introduction pa lang. Far and wide, you're right. Sa introduction pa lang, we must depend on God. Depend gyud sa Ginoo. Kay wa gyud tay mahimo ang tinuod gyud, wa gyud tay mahimo makigsunan. Okay. Kay as human as we are, wa gyud ta, wala gyud. No, nothing to brag nga ikapanghambog gyud nato nga ako mao ni akong kuan o niya tungod nako maluwas ko tungod sa kong maayong that's Ephesians 2:8, di ba? Pinaagi lang sa pagtuo no nga maangko na tong grasya sa Ginoo alang sa tong kaluwasan, and it is not by our own works. Very clear, no? but by the grace By the grace of God, through faith. So kung maluwas ta, dili kay maayat ang tao. No. Dili kay nagkifta og sabat. So kung atong hunahuna sama na dili na siya mao ang inconsistent sa gisulat ni David, no? Dili ni siya kay abutan kay ko. Kini mercy man gid ang ipadako. Mercy man gid. That means wa gid ara nga mahimo sa tong galingon. So kung mo count ka sa imong maayong binuhatan, so it will contradict sa gisulat ni David sa Psalms 57:6. Kay kung maggis kita og binuotanay, so kita tanon nikamot yuta nga buutan ta para nga Dali ra. dali ra kayo kay salvation may work man Imo siya. lang ibutang ang Ten Commandments diya, imo lang everyday, chikal na nimo imong so that's the thing. Na ko'y quotation din na remember si R.C. Sproul. I think you know him. Sikat po din siya nga theology. Namatayan na niya, no? He passed away. Ingon siya, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Sakto siya, no? So that's why, no? That's why the focus really, ang gihate rin sa Ginoo is actually kanang yung ang realidad sa sala. Being a sinner, mao dyan ang consequence of Romans chapter 5 sa tungkol sa sala nga nahimo sa tong first parent. So we sin because we are sinners. So we are really prone to commit sin, no? So mo na nga ang mercy gid sa Ginoo tungod ani nga realidad is just like what you said. Let me use your expression. Is actually far and wide. Yeah, that's so, true. Napoy author nga nabasa na ko nga kung ang tao na makasala og let's say mga 100 times, ang grasya po daw sa Ginoo will multiply more than 100 times. Yeah. So it could be 300 times, it could be 400 times against 100 times nga imong sala. Yeah, actually, so ginansyado permi murag kuan ba kanang dili ka malugi kanang dili lang bitaw nga sakto-sakto lang sukod. Kanang gipasobraan gid ang kwan. Yeah. Actually, mo na giingon far and wide. Mo na giingon sa Proverbs, nila na ko ma-articulate ang teksto sa Proverbs nga ang righteous man will fall 7 times. But he will rise also 7 times. 7 times. So nabot ipasabot nga di ba ang 7 times dili kay 7 times man na siya. Kung dili ang 7 times pasabot na siya many times. Not the number itself. Not the number itself. Kay so ang 7 times ma-fall ang tao makadaghan. Pero ang grasya po sa Ginoo makadaghan nga banguno niya ang tao nga makabalik yun siya sa pag-alagad. Mura yun ay nindot. Right. So, kay kaning your mercy reaches unto the heavens. Yes. Dili na may hap. Di na may hap nimo kay lima kag kung saon lang nimo na. Okay, so mga kanon nindot itong lesson sa sinulat ni David. Nindot ni siya tungod kay in the first place, siya mismo naka-experience siya ni
Dili ni siya sama sa bang theologian nga naghimong pagtulunan, naghimong study, naghimong kanang exegesis or whatsoever, o nag-word study, o nag-study o unsa pa na nga mga background ana. Pero kani siya mismo, it's actually True to life experience. this is an experiential theology, no? Dili ka ng theoretical theology, no? It's not a theological construct. That is the term, no? Yes. So kanin siya, it's really felt from the heart. Pragmatic. Oh, so pragmatic ni. So meaning to say, although ang ayang gigamit ng mga pulong medyo kay literary pa mga kanina si Dave, si literary minded person, pero ang the background of kaniyang statement is actually very much related sa atong mga sa atong mga kaagay. Very practical o niya ang iya pong experience ya God, marilit po na to. Right. Kaya nga naman, parehong buta niya buta ka sa sala. Pareho yun. Pareho punta niya nga napakyas po, nangapukan po ta sa pagalagad, niya nibangon siya sa pagalagad, tungod kay ang grasya sa Ginoo nagkabot sa iya ha, nga makabarog siya o makabalik sa pagalagad. Right. No wonder, no, even if you look at the Wednesday's lessons topic, I think na-explain na po nato ni in part gayon din nga praise to the majestic and merciful God. Grabe ng the words nga adjective majestic and then merciful God. So grabe merciful. Na. Majestic yun kay it's a mystery. Kay dili man ni mahimo sa mga ordinary nga kasama nato kanang pagpasaylo nga sama sa iyang pagpasaylo nato dili gid siya lisod gid siya makaigsunan. So it's only to the grace of the God nga mercy that reaches unto the heavens nga nakahatag ka nato dako kay nga paglaom nga bisag unsa atong magian sa atong kinabuhi ang the mercy of God which is far and wide is always ready to accept us. Oh, yun ay diba? Oh yeah, that is hope. Kay imagine na gani mo nga usa ka majesty na naog din sa yuta para lang mapasaylo ta sa atong nga sala aron matagaan ta og mercy. Right. So imagine to that mo na gihimo sa Ginoo sa ato makabuton ta og kaluwasan. So muna nga majestic yun kayo ang ato nga Ginoo, unfathomable ang iyahang way in how to save his creation nga himo si image na gusto po niya yun nga makabato og kaluwasan. Thank you very much, Dr. Elvin Salarda. Sa watay ko nga panahon, we're going to close this by, again, no, let me restate nga to akong quote kanina, ingon si R. Sproul, no, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Okay, so let's bow our heads for a short prayer. Heavenly Father, thank you so much for giving us this opportunity to explore the beautiful messages written in the book of Psalms. This speaks a lot of your great mercy, not just only simply great, but this is a kind of mercy that reaches, according to David, unto heavens. This gives us hope tonight, because we are human beings. We are prone to make mistakes. There are times when we tend to forget you, but we are reminded that your mercy reaches unto heavens. Thank you, dear Lord, for such a great mercy, giving us the assurance that your forgiveness is always ready for us. Thank you that by this study we hope that we'll continue to walk with you despite of the struggles we are going through in life. Thank you for the opportunity to learn more about you through this study. Bless each one, every viewer who is watching right now, and listener, and our listeners as well. In Jesus' name I pray. Amen.